Di ba? Kaya sabi mo, we are a chosen generation. A royal priesthood, a holy nation, His own special people. Ngayon na tinubos, niredeem tayo ng Lord, sa Lord na tayo. Amen? Kaya kapag may pinapagawa ang Lord, sinong susunod? Sinong kakasangkapanin niya? Of course, yung sa Kanya. Huwag mo expect na unbeliever ang utusan ng Lord na mag-share ng Word of God sa pamilya mo. Tapigay mo yung matabi mo, ikaw na yun. This is the confirmation para sa iyo na pray ka ng pray. Lord, bless niyo po yung pamilya ko. Pero di mo naman sinishare ng Word of God. Paano mabibless? Tama? Kaya huwag kang mag-expect na, Lord, gamitin mo yung kapitbahay. Hindi, ikaw. Ikaw po. Tama? Hindi na. Ikaw po yun. Amen? So, sabi nga po, what a privilege it is indeed to be called a chosen generation in the royal priesthood of God. Of all generations, we were chosen and qualified. Salamat sa Panginoon. Amen? Salamat po, no? Na may kanta po tayo na sabi po sa kanta, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Yan po yun eh. Isipin mo kung paano kabuti ang Diyos. Isa lamang. Hindi man tayo kapili-pili. Sa labas nga, hindi naman tayo binibigyan ng halaga eh. Tama? May marinig ka sa labas, wala kang bilang, wala kang halaga, ganyan ka. Pero sa Panginoon, isipin mo kung gaano ka pinagmamalasakitan ng Panginoon. Amen? Sa labas, hindi ka kakamustahin. Pero sa Panginoon, mararamdaman mo yung pag-comfort niya, yung pag-care niya sa'yo. Amen? Kaya yung kanta na yun, pag narinig ko, it strikes in my heart talagang, what a privilege indeed to be called. Lord, isipin mo, hindi naman tayo nagpasa ng CV ah. Tama? Nagpasa ba ako ng CV, Lord? Mag-apply ako as your pastor. Hindi. Katunayan, nung tinawag ako, nagiinom-inom lang ako sa industrial area. Di ba? Sabi nga, but God calls the unqualified. The disqualified. Tinawag ng Lord yung mga disqualified and He qualifies the one He calls. So kung bakit man mayroon akong kabutihan na gagawa, is dahil yun sa kabutihan ng Diyos. Bakit man mayroon akong wisdom, knowledge, and understanding, dahil yun sa tinuturuan ako ng Panginoon. Alam nyo, napakayabang ko po noon. Talagang nung unang attend ko from industrial pen, may pastor na nagpipres doon, may pa-English pa, napunta na doon, napunta na dito, na sa isip-isip ko, ano ba itong pinagsasabi ng pastor to? Wala naman ako maintindihan. Ginaganon ko sa puso ko. Hindi mo marunong to eh. Kasi, sorry po di ba may pagka-Bisaya, yung Tagalog niya parang hirap. Tapos, di ba tapos pipilitin niyang i-English, talong lumayo. Tapos, paano ba ito? Di naman alam niya tayo. Paano ba yan ako? Sa isip, kasi ganun tayo pagka wala pa sa Panginoon eh. Lahat ng mga mali, nakikita natin eh. Mapanghusga, mapangkondena. Pero alam niyo, nung nag-ministering na, ang sabi niya, I do believe the Holy Spirit yun eh. Yung na-ministering na, pinatayo na lahat, pinatayo yung ilaw, hindi nakagano kumari. Nung nag-ministering, sabi niya, kung ikaw, sa tingin mo, mas marunong ka kaysa sa akin, ba't hindi ka magpagamit sa Diyos? Sabi niya, kung ako ganito, nandito ako, nagpapagamit ako sa Diyos. Sabi niya, pero ikaw na mas marunong, ikaw na mas magaling, ba't di ka magpagamit sa Diyos? Sobra, parang, tulolo, sorry. Sobra, ganun din ang mensahe ng Lord. Kung mayroon kayong pananaw na mas magaling kayo sa mga tumatayo dito, mabuti pa sila nagpapagamit sa Lord. Bakit ikaw na mas marunong, mas kaya mo, hindi ka magpagamit sa Diyos? Huwag mong kakalimutan na tinawag ka din ng Panginoon. Even Ate Genevieve, tinawag ka din ng Panginoon. Chosen generation, a royal priesthood of God. Of all generations, we were chosen and qualified. Pagkatapos nag-encounter na po kami, talagang self-growth. Praise God. Salamat sa Lord. Sabi nga, a one word from the heaven of God, or from God, is enough to change your heart.
Sobra, no? The earlier generation before Christ worked so hard in ushering Him into this world. But it is in our generation that this blessedness came because of the finished work of Christ at the cross. Pasalamat tayo po, hindi yung generation natin, hindi natin inabot yung mga Kristiyano, kinukrucify. Di ba? Yung mga Kristiyano, pinapakain sa leon. Yung mga Kristiyano, sinusunog ng buhay. Pasalamat tayo kasi sila nung early generation talagang si Apostol Pablo, binabato. Kaya sinabi niya, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe with your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved. Huwag niyong i-take yun as lightly. Kasi ang sinabi po ni Apostol Pablo at that time, na kapag narinig na sinasabi mong si Jesus ay Panginoon, papatayin ka. Eh ngayon, kahit magsuot ka, Jesus, my Lord, wala lang eh. Wala na. Wala nang bearing. Ama, kahit puro word of God na yung damit mo, wala. Pero at nung generation nila, pagka may nakalagay doon, Jesus Lord, pugot ang ulo mo. Babatuin ka hanggang mamatay. Panoorin niyo yung mga martyr na mga Christians. Hinuhuli, dinadala sa mga labanan ng gladiator, sila yung pinapakain sa leon, pinapanood, nagpapalakpakan naman yung mga hindi Kristiyano, kinakain. Yung bata, pati yung nanay niya, ipapako, sinusunog ng buhay. Sobra, no? Ganun po yung mga pagiging lingkod. Kaya ngayon tayo, napakasarap na in our generation, tinapos ng lahat ng Panginoon. Kaya sabi ng Lord, di ba? It is finished. Ngayon, nasa atin na. Ipinasa na yung bola, nasa atin na ngayon, henerasyon. Pinasa na sa atin. Anong gagawin mo? Amen? Kaya ipasa rin natin sa susunod na generasyon. Amen? So, royalty, ano bang ibig sabihin ng royalty? Royalty relates to kingship. That's the blood flowing in your veins, the blood of the King of Kings. What a privilege it is to be related to the King of Kings and Lord of Lords. You are not an ordinary priest of God. You are now in the lineage of royalty. In other words, yung dugo na nananalitay sa iyo is yung dugo ng Panginoon Jesus. Kaya I do believe when we claim that there's a power in the blood of Jesus, may healing po doon. Amen? Kapag naglilingkod ka yan nga po, ng lingkod ng Panginoon, mayroong healing. Amen? Kaya sino may sakit karamdaman, isa lamang po, maglingkod ka sa Diyos, gagaling ka. Amen. Priesthood is a great status with a great responsibility. Mga office po yan eh. As a priest, you are to bring the concerns of people to God and the ministry of God to the needs of the people. Amen? Gusto mong pagpalain yung pamilya, ibaba mo sa kanila yung mensahe ng Diyos. Ngayon, pagka sinunod nila yun, mayroong pagpapala. Gusto mong pagpapala, financial, lahat man, anong sabi ng Lord? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Pag sumikapan mo una sa lahat, mapagarihan ka ng Diyos at makapamuhay ng katuwiran. At ang lahat ng ito ay pagkakaloob sa iyo. It would be an insult to the cross of our Lord Jesus Christ if we would not live up to the expectation of our calling. As royal priest, you are the hand of God reaching out for people, bringing their petition to God, and at the same time, you are the mouthpiece of God, bringing His good news to people. Yung kamay po pala natin, ginagamit po pala yan ng Lord as His hand. Kaya minsan, mararamdaman mo yung mga unbeliever, yung wala pa sa Panginoon, pag tinapik mo, kamusta, kaya mo yan? Nare-relax sila, na-encourage. Minsan mayroong nagsasabi sa inyo, na-bless ako kanina, sana mong salamat. Diba? Taas niyo po yung kamay niyo. Yan yung mga kamay po na yan. Taas niyo po. We will pray. Lord, maraming salamat po. Inaamin po namin na mga kamay po nito ay nagkasala. Sa mga oras po nito, pakaugasan niyo nga po na inyong mapulang dugo. And I apply your most precious blood, Lord, sa bawat kamay. Let all these hands be redeemed in the name of Jesus. And lahat, Panginoon ko, na mapatungan ng kamay na ito, Panginoon ko, ay pagpalain niyo na maging daluyan ng inyong masaganang pagpapala sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Let there be healing, deliverance, encouragement, and strength, even joy, peace, and love, Lord, in the name of Jesus. Amen. Salamat po. Bring their petition to God, and at the same time, you are the mouthpiece of God bringing His good news to people. Amen? Sabi nga po, you only have one generation wherein you can serve God. Meron lang tayong isang henerasyon. Hindi na po pwede tayong yung sinasabing pag namatay tayo ngayon, po pwede pa tayong mabuhay sa sunod. Hindi na po. Tama po? Kaya sabi, you have only one generation wherein you can serve God. So do your best. Many people would
regret the lost opportunity of serving God with their best during their own generation. We are given the opportunity of serving our own generation. Kaya sabi, do your best now. Amen? Sabi nga po, ang pinakakalaban lang natin, regret. Sayang, dapat pala, noon pala, ginawa ko na. Sayang, dapat pala, noon pa man, sinabi ko na. Sayang, palaging sayang kalaban ng tao. Kaya nga, pinapalaran tayo ng Lord, do your best now. Hanggat mabuo pa, hanggat kaya pang isalba, hanggat kaya pang iayos. Amen? Or at the judgment seat of Christ, we cannot blame anyone if we did not give our best service to God. It is the reason we are alive today. Alam niyo po ba na kapag humarap tayo sa Panginoon, hindi naman niya itatanong yung sinasabing, ano ang password? Hindi po. Hindi niya itatanong na, tinanggap mo ba si Jesus bilang yung personal na Panginoon tagapagligtas? Sa tingin niya, yun ang tanong. Hindi po eh. Hindi rin eh. Alam niyo, tatanong sa atin ng Panginoon, ginawa mo ba ang pinapagawa ko? Kaya tanungin mo yung katabi mo, oy, ginawa mo ba yung pinapagawa sa ng Lord? Kaya sabi, kahit magsimba tayo na magsimba, mag-cell group tayo na mag-cell group, kung hindi natin ginagawa yung pinapagawa ng Lord, wala din. Tama? Naniniwala ka? Tignan mo, balikan mo ulit yung kaliwat kanan mo. May pinapagawa si Lord dyan eh. Tanungin mo, uy, ginawa mo na may pinapagawa sa Lord? Amen? Kaya, yun po yun eh. Ngayon, kung ginawa naman natin yung pinapagawa ng Lord sa atin, ano sasabihin ng Lord? Well done, my good and faithful servant. Amen? So, lahat tayo, bawat isa, harap tayo sa harapan ng Panginoon. You may be the only link of people around you to God and the best channel of God to reach out for them. Remember, ministry is service. Serving God by serving people is your calling. Amen? Yung ministry natin is service. Number 2, be proclaimer of the praises of God. That you may proclaim the praise of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Palagi na nga lang tayo. Napansin nyo sa mga nakapag-encounter, palagi na lang sinasabi natin, salamat sa Panginoon. Ay, salamat sa Lord. Ay, salamat sa Lord. Praise God. Ay, salamat sa Lord. Di ba? Yun po yun eh. Kasi nga naranasan na natin na tayo inihaon, iniligtas. Amen? Di ba? Kaya palagi na tayo, salamat sa Panginoon. Dati hindi. Ay, salamat kay ganito. Salamat sa ganon. Di ba? Ngayon, sa Panginoon na lahat ng papuri. Amen? Proclaim the excellences or praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Kaya kapag may pagkakataon, huwag po kayong mangingimik na lalo tigil sa lahat yung testimony niyo, powerful po yan. Amen? I-share niyo yung kabutihan ng Diyos. Sino dito yung nagkasakit at pinagaling na ng Panginoon? Sino dito yung wala ka nang makapitan, wala ka man makasama ni isa, parang walang makaunawa sa'yo, pero hindi ka kailanman iniwan ng Panginoon. I-share mo yon, proclaim mo yon, na tinulungan ka ng Panginoon. Amen? Let all the people around you experience the goodness of God with a winning atmosphere. Ano daw yung winning atmosphere? A smile. Yan. Pagpasok mo sa trabaho, ngitian mo yung mga kasama mo doon. Tama? Ngitian mo. Kasi nga, pinagpala ka na ng Diyos eh. Dati, nung wala ka pa sa Diyos, lagi kang nakasimangot. Tama? Pero ngayon, nahihiya ka, pre, batiin mo si Jigger. Wala ko simangot eh. Pero ngayon, nakangiti na, nilalapitan ka na. Tama? Asarap ka na ngayon lapitan. Amen? Eh, lapitan mo na kasi mangot, baka mamaya eh. Hirap na, di ba, no? A compliment. Ayan na. Dati, hindi lagi nakikita natin yung mga negative. Pero ngayon, natututo na tayo mag-appreciate. Uy, ang ganda. Sabi mo sa katabi mo, uy, blessed na blessed ako, nandito ka. Praise God. Salamat po sa Lord. Kasi kung pangit naman, kung sabi mo, bakit ba nandito pa to? Pangit eh, no? Dati ganun tayo. Pero ngayon, yan na, a compliment or offering a helping hand. Alam niyo po, nirebuke po ako ng Lord. One day, meron kami nadaanan dito lang sa may signal dito. Naplatan po yung sakyan. So, siyempre, sa puso natin, nalulungkot ka, tsaka naaawa. Nakakaawa naman. Naawa ko, gusto ko siyang tulungan, naawa naman. Hanggang sa nag-green na, umalis na. Pagkaalis namin, malayo na kami, nirebuke ako ng Lord. Kadalasan sa tao, meron lang tayong sympathy.
Ang ibig sabihin ng sympathy, nakikisimpatya lang, pero wala ka namang ginagawa. Ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng empathy. Ang empathy, hindi lang awa, may ginagawa ka pa. Naawa ka, hinakbangan mo! Kasi, naawa ko sa'yo, tara, hindi, hindi, nakakawa ka naman. Nakakawa. Pangit, ano po? Kaya, ang sabi niya, offering a helping hand, lalo't kung kaya mo naman. Lalo may nakita ka, wag mo nang nakakawa si ano, tapos sinabi mo lang, wala ang ginawa. Again, rebuke tayo ng Lord to. Amen? Kaya, magkaroon daw tayo ng offering a helping hand or empathy. Amen? Giving hope to the needy. Yan. Magbigay daw tayo yung magbigay ng pag-asa. Merong inilapit sa'yo si Lord na talagang expect mo na mga ilalapit sa'yo ng Lord, mga problemado. Tama? Kasi nga, ikaw yung source ng daloy niya ng pagpapala eh. Tama? Nilapit sa'yo. Talagang dumaan sa pangangailangan. Tapos sabi mo, ako di wala eh. Paano yun? Di ba? Ay, naku, nakakatakot. Naku, mahirap yung kalagayan mo. Naku, mahirap yan. Eh sabi giving hope to the needy. Magbigay ka daw ng pag-asa. Hindi yung ikaw pa yung makapag-dismaya. Amen? Kaya sabi mo, sige lang, habang may buhay, may pag-asa. Marunong ang Diyos, mabuti ang Diyos. At alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen? Sige lang. Kaya sabi ko nga po sa mga kapatid dati, tayo, dito sa mundo, lumalaban tayo para manalo. Pero may tendency na po pwede rin tayo matalo. Tama? Pero kapag ka nasa Panginoon ka na, lumalaban ka dahil alam mo, panalo ka na. Yun. Kaya huwag ka lang bibitaw. Huwag ka lang aayaw. Kasi nga, winners never quit. And quitters never quit. Quitters never win. Amen? Kaya dito pag may nilalaban ka, may inilalapit ka sa Panginoon, hindi pa mangyayari, patuloy mo lang ipaglaban kasi panalo na yon. That's a matter of timing na lang. Be patient. Kaya ngayon, pag binitawan mo, doon tayo natatalo. Amen? People will see hope by the attitude you project upon them, especially during these distressing times. Sabi nga ng isang kapatid, kung sa labas may negative, dito may positive. Praise God. In other words, kung sa labas puro problema, dito may solusyon. Amen? Always sing of God's praises. Hindi yung gawin natin. Spread hope. Affirm someone. Encourage people. Let your light shine. Yan yung gusto na maging buhay natin ng Panginoon. Like, kung sino may mga sasakyan dito, I do believe yung mga pinapatugtog nila, mga worship song na yan. Di ba, no? Sino yung praise the Lord, oh my soul. Praise God. Ganyan, kakat ka. Okay lang, relax lang. Di ba? Paano kung ano yung pinapatugtog mo, hindi, kung wordless song ang pinapatugtog mo, hindi ginit-git ka lang. Kunting-kunti lang, hinahabol mo pa eh. Ay, uso ngayon, di ba? Yung road rage na sinasabi. Kung wala kang, kaya kahit sa pagpapatugtog mo, praise and worship, para nasa-set yung calmness, yung peace sa puso't isip mo. Amen, lalo sa panahon ngayon, sabi nga, hindi natin mapipili o hindi natin mapipili yung mga ibabato sa atin ng mundo. But what we can choose is how we will respond and how we will react. Hindi ka igagalang, again, i-remind ko kayo, hindi po kayo i-respeto at igagalang ng mundo. Hindi po. Marahil paglabas mo may mambabastos sa'yo dyan. Marahil paglabas mo may, hindi ka igagalang. But, ang twist is, we can choose how we will react or how we will respond. Amen? Kaya pag ginat ka, nire-respond mo. So, hindi na bless mo siya, tapos mamaya nakangiti na rin sa'yo. Tapos susunod na makita sa dan, ay, ikaw pala yan, ginawa na. Diba? Salamat sa Lord. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ephesians chapter 5, 15-17. So be careful. Dito na lang tayo. Ay, malabo. So be careful how you live. Don't live like ignorant people, but like wise people. Make good use of every opportunity you have, because these are evil days. Don't be fools, but try to find out what the Lord wants you to do. Huwag daw tayo mamuhay ng katulad ng mga wala pa sa Panginoon. Believe, wala po. Mamuhay daw tayo as a wise. Alamin daw natin kung ano yung pinapagawa ng Lord sa atin. May nilapit sa iyo na nangangailangan. Ano kaya pinapagawa sa akin ng Lord?
Tama? May inilapit sa'yo na ganito. Ano kayang pinapagawa sa akin ng Lord? Amen? Yun po yun. Kaya dito naman, develop a winning mindset intentionally. Meditate on God's Word. Declare His promises. Do not dwell on past failures and failed expectations, or else your light will not shine. Ang sabi nga po, hindi tayo makakarating sa ating paroroonan kung patuloy tayo namumuhay sa ating nakaraan. Kahapon is kahapon, past is past. Tapos na yun. Kahit nga kaninang last minute na pinagawayan nyo, tapos na yun. Huwag nyo nang balikan. Amen? Let's strive forward on what is ahead. Ngayon na. Past na yun eh. Tapos na yun, hindi natin may babalik yun. Amen? So sabi mo sa katabi mo, past na yun. Sabi nga, huwag mo nang hanapin yung ex. Ex na nga eh. Tama? Past na yun eh. Tama po? Huwag mo nang balikan yung ex. Mapapatanong ka lang ng why. Di ba? Kaya tapos na yun. Nangyari kanina, tapos na yun. Hindi mo na may babalik yun. Amen? So sabi nga, pag sumikapan mo na yung, kung gusto nyo mabuhay ng stress-free, tapos na yun. Past is past. O, nagkamali ka, nagkamali ako, sorry po. Tapos na yun. Ngayon, solusyon na tayo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, past is past. Tapos na po yan. Ang sabi niya po, do not just pray for revival. Rather, live in daily revival. Kasi kakaisip mo ng mali, lalo ka lang may stress. Tama? Tapos na yan eh. Past na yun. Amen? Sabi nga po, the mercy of the Lord are new every morning. Tama? Nagkamali ka kahapon, past na yun, tapos na yun. Amen? Ngayon, panibagong umaga. At sabi nga, panibagong umaga, panibagong pagpapala. There's always a new chapter in our lives. Amen? Do not just pray, and there's always a room for improvement. Amen? Do not just pray for revival. Rather, live in daily revival. You can be the only hope that people would see in this chaotic world. Bakit ikaw masayahin? Ba't ikaw punong-puno ka ng kagalakan, ng peace? Anong meron sa'yo? Yan na. Praise God. Amen? So, number 3, last, showcase God's mercy. Ang sabi po sa 1 Peter 2:10, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now had obtained mercy. Mercy, ano ba ibig sabihin ng mercy? Mercy is God's goodness in taking away the punishment for our sins that we deserve. While grace is receiving God's salvation and all His goodness, which we do not deserve. Naalala ko yung kwento yun. Sige, mami. Mercy is God's goodness in taking away the punishment for our sins that we deserve. Kinaawan tayo ng Diyos. Yung biyaya naman, pinagpala ka ng Diyos, even though hindi ka karapat-dapat. Amen? Salamat, sir. You know, praise God. Live a grateful life because of God's mercy in taking away the punishment we deserve through the sacrifice of His Son. If only we would understand the mercy of God, we would not be easily swayed by the deception of sin. By mercy, God looked upon us, who were once not His people, and included us in His divine plan of redemption. Shall we not be grateful to the God who cares? Isipin mo na tayong hindi man pinansin ng Panginoon. Amen? Ano po yung maisusukli natin? Parang nahuli tayo ng Diyos sa aktong pagnanakaw. 7 beses na magnanakaw. Pero pinatawad pa rin tayo ng Lord at pinagkatiwalaan pa rin, nilagay pa rin niya tayo dun sa kaharian niyang punong-puno ng kayamanan. Ganun po nangyayari sa atin. Ang tanong sa atin ngayon, magnanakaw ka pa rin ba? Patuloy, paulit-ulit kang pinatawad ng Panginoon, pinagpala. Ngayon, pinagkatiwalaan ka. Ang tanong, gagawin mo pa rin ba? Sabi nga po parang walang iniwan yun sa istorya ng isang prinsipe at isang baboy. Ang isang prinsipe habang naglalakbay, nakakalesa, nakita niya isang baboy sa putikan. Nilinis niya yung baboy. Nilinis. Talagang malinis na malinis. Iniga pa sa malambot na higaan niya. Talagang dinamitan. Napakaganda na napakaayos na ng baboy. Bandang huli, pag-gising niya ng umaga, nawawala sa tabi niya. Hinahanap niya, hindi niya makita. Hanggang sa nakita niya ulit, nandun sa putikan. Walang iniwan po yun sa atin.
Patuloy at paulit-ulit tayong nililinis, pinapatawad, pinagpapala ng Panginoon. Pero ang tanong, patapos kang patawarin, linisin, pagpalain ng Panginoon, babalik ka ba sa putikan? Babalik ka pa ba? Kaya sabi nga, hindi ka naman baboy eh. Tama? Huwag ka nang bumalik. Amen? Pag nakipaglaro ka sa baboy sa putikan, parehas kayo madudumihan. But at the end of the day, yung baboy lang masaya. Di ba? Kaya, huwag na po. Nilinis na tayo ng Panginoon. While we enjoying God's grace, let us not take God's mercy very lightly. Sabi, think of the horrible suffering in the eternal lake of fire we would have suffered and had we not been saved by Jesus Christ. Isipin na lang natin. Yan, no? Isipin niyo po, marami na mga nauna na nawala sila sa sementeryo. Sinasabi ko nga po sa inyo, wala sila sa sementeryo, marahil yung iba. Nasa torment na place of torment. Revelation chapter 20 verse 15, ang lahat ng wala ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa naglalagablab na apoy at asupre. Paano daw may sulat ang pangalan natin? Kung, yan nga. Sabi ko nga, kung piliin tayo ng Lord at manampalataya tayo sa Kanya. Amen? Sabi po, the greatest tragedy in the world today is when someone dies without Jesus Christ. Sipin nyo. Hindi po sa sementeryo na pupunta. Ang nakakalungkot, tumanggap ka na sa Panginoon, nandiyan na yung kaligtasan, hindi mo pa sineryoso, pwede po pala yun? Yes! Para walang iniwan po yun sa si Jesus, yung nasa kanan niya na kriminal at yung nasa kaliwa niyang kriminal. Katabi niya na ang tagapagligtas, pero hindi siya naligtas. Sino naligtas? Yung nasa kanan. Sabi nung nasa kaliwa, kung ikaw nga talaga ang anak ng Diyos, ligtas mo yung sarili mo, ligtas mo rin kami. Ang sabi naman nung nasa kanan, uy, ano ka ba? Tayo, nandito tayo, tayo makasalanan. Pero siya ay walang kasalanan. Panginoong Jesus. O baka hindi niya nga sinabi Panginoon eh. Sabi niya lang, Jesus, alalahanin mo ako kapag ka naghahari ka na. Isipin mo yun. Sino yung naligtas? Yung nasa kanan, nasa kaliwa. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama ka sa paraiso. Sobra kahit na malapit ka na sa gawain ng Panginoon, kahit malapit ka sa Panginoon, kung hindi mo siseryosohin at hindi mo naunawaan ang ginagawa mo, o pwede. Amen? Kaya, look at every person through the eyes of God's mercy and have compassion for them. Reach out for them. Disciple them with diligence and patience. Look for opportunities when you could show God's mercy upon them and always consider, if not for God's mercy, we would have been consumed. Parang tayo lang, kundi dahil sa biyaya at grasya ng Diyos. Amen? So, these trying times is the charge opportunity. Your opportunity to shine as a light shining in the dark. Kaya sabi po nga in the last days, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars, forever and ever. Ang tanong sa atin sa mga oras na ito, paano nga naman tayo makakapag-lead? Paano nga naman po tayo makakapag-akay? Paano tayo makakapag-ningning? Kung mismong tayo na ilawan, may sugat, may pinagdadaanan, may unrepented sins, may unsurrendered sins. Diba? Kaya sabi, paano tayo magagamit ang Lord kung even sa ating mga sarili, hindi tayo okay? Amen? Kaya sa mga oras po na ito, tapos na po tayo. I would like to encourage each of you sa mga oras po na ito na can we all stand up? Sino dito yung gustong maglingkod sa Panginoon? Pero ako po naniniwala po ako, lahat po tayo, bawat isa sa atin, tinawag po ng Panginoon. Amen? Ganun pa man, sabi ko nga, gustuin man natin maglingkod, pero kung mayroong nagiging hadlang, hindi tayo makapaglingkod, tama? Ang tanong sa atin ng Panginoon ngayon, anak, ano ba yung nagiging hadlang?
Ano po ba yon yung mga nagiging hadlang sa atin na paglilingkod natin sa Panginoon? Marahil yan ba'y galit, sama ng loob, tampo, disappointments, even baka po mayroong ka pa pong hindi mabitaw-bitawan na unforgiveness. Baka po mayroon ka pa pong kasalanan na natatakot kang bitawan. Alam mo po, sa Panginoon, the moment na tayo po ay lumapit sa Panginoon, sabi nga po sa Panginoon laging may paanyaya. Ang sabi po ng Lord, di ba? Come, all of you were weary and heavily burdened, and I will give you rest. Alam niyo po, ang totoo lang, wala pong exempted sa atin. Kahit gaano man po tayo kadalas ang attendance sa gawain, kung meron po tayong hindi pa po na isusurrender sa Panginoon, hindi rin tayo po magiging kagamit-gamit po sa Panginoon. Ano po? Kaya po sa mga oras na ito, gusto ng Diyos na ilaban yung laban mo. Are you willing to let Him do so? Gusto ng Diyos na ipaglaban ka. Ang tanong, gusto mo ba na ipaglaban ka niya? Alam niyo po, isa lamang ang pinaka-key para maranasan natin na tayo pinaglalaban ng Diyos. Complete and whole trust in Him. Sabi kanina nung serkero, naniniwala kang kaya ko? Oo, kaya ko, nakita ko, naririnig ko. Pero sabi po sa kanya, halika, sumakay ka sa akin. Pero tumalikod na po yung bata. Alam niyo po, sa mga oras po na tinatawag po tayo ng Panginoon, grab mo yung opportunity na yun. Kasi hindi po natin alam kung kailan ulit susunod na darating. Or kung mayroon pa pong isa pa na darating. Kaya sa mga oras po na ito, ano man po yung mga kasalanan na gagawa mo, huwag kang matakot na i-surrender sa Lord yan. Natatakot ka o ano man po, huwag ka pa matakot. Kasi ako po, naniniwala po ako. The moment you surrender to the Lord, the same time, you will receive your victory. Dito sa mundo, kapag isinuko natin, kapag umamin tayo, parang nakakaiya, parang kaawa-awa tayo, ano po. Pero, sa Panginoon, kapag po nagtapat tayo, hindi ka kaawa-awa, hindi ka mapapahiya. I do believe, yayakapin ka ng Panginoon. And God will fight for your battle. Sabi nga po niya, He is very much willing to bless each of us. Hallelujah. In the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Let's have a moment, a heart-to-heart to our Lord. Ano ba yung pinagdaraanan mo kung bakit hindi mo mabitawan o kung bakit hindi mo maakbangan? May I encourage you po na itaas nyo lamang pong inyong isang kamay sa Panginoon. At kung kaya mong isarado yan ng mahigpit, ilagay mo na po lahat dyan ng sama ng loob, lahat ng takot, lahat, even galit, even mga disappointments. Ilagay mo dyan at pinakakimis mo, ikimis mo ng hanggang kaya mo. And in a count of 3, sabay-sabay natin isosurrender sa Panginoon. Sabay natin, sabi ng 1 Peter 5:7, cast all your cares to God, for He cares for you. Huwag kang matakot. Walang dapat ikapangamba. Walang dapat ikapatakot. Jesus is in their midst. Truly God is in this place po.
Kaya, in a count of 3, lahat na, ilagay mo na po dyan. And just simply, truly repent. Ibigay mo na lahat sa Panginoon. Even yung mga kasalanan mo nagawa, isurrender mo na lahat sa Panginoon. Hindi po tama yan. Mali po yan. Hindi mo lang po nasaktan yung kasama mo, o yung kapwa mo, o yung partner mo, hindi po. Ang una mo nasaktan ng Panginoon na nakatunghay sa iyo. Pag natatakot ka at nag-aalala, nalulungkot din ng Panginoon para sa iyo. Kaya po sa mga oras na ito, in a count of 3, ilagay niyo na po lahat. In 1, in 2, in 3, release! In the name of Jesus. Lord, nakita niyo po, Panginoon, ang aking mga kapatid na nagtiwala sa inyo, Panginoon. Just a simple act of faith, I do believe, Panginoon, na kinakatagpo niyo po sila sa mga oras na ito. Sa pangalan niyo, Panginoong Jesus, Lord, huwag niyo na nga pong hayaan na patuloy silang makagawa ng kasalanan, patuloy na magsinungaling, patuloy na magtago, patuloy na mahirapan. Payapahin niyo po ang kanilang mga puso, Panginoon, alisin niyo po ang bawat pigati, ang bawat takot, pangamba. Iparanas niyo po sa kanila, Panginoon, kung inyong kabutihan once again, Lord. Yakapin niyo po, Panginoon, ko ang mga may sakit karamdaman sa mga oras na ito. Lalo't higit sa lahat, ang mga sakit na hindi po nakikita ng mata, I speak healing be upon you right now in the name of Jesus. And if any of you wants to be delivered, the Lord Jesus is very much willing to deliver you from your enemies. Again, from your enemies. Kung itatakwil mo lang po yung demonic spirit na nag-urge sa'yo, na nagtutulak sa'yo na gawin yan. Kung iyan po is binibigyan ka ng, tinutokso ka magkaroon ng lust, that is the demonic spirit of lust. Kung iyan po is, tinutokso ka magsinungaling, that is the demonic spirit of lies. Kung iyan po is, tinuturuan kang magalit, tumigas ang puso, that is the demonic spirit of anger. Demonic, kung ayaw magpatawad, that is the demonic spirit of unforgiveness. And in the name of Jesus, again, I will tell you, the Lord Jesus is very much powerful and very much willing to deliver you. In the mighty name of Jesus, just lift up your hands towards heaven. At sabihin nyo lamang po, yung mga demonic spirit po na yan, paalisin nyo po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi mo na kailangan isigaw, o kung gusto mo isigaw, isigaw mo. But it's between you and the Lord right now. Just simply repent. In the mighty name of Jesus. Sige po, sabihin nyo lamang po. Hallelujah, sapagkat hindi po makakapagkilos ang Panginoon kung hindi mo po aaminin at hindi ka magpapatulong. Lord, maraming salamat po sa mga oras na ito. In the mighty name of Jesus. Nakikisa po ako sa panalangin ng aking mga kapatid po na ito. Sa pangalan niyo, Panginoong Jesus. In the name of Jesus. Sabi niyo po kanina, Panginoon, ang pagtayo po na ito, Panginoon, kailalaban niyo po ang battle ng bawat isa. Ang mensahe po ng Lord, tatayo ko dito at ilalaban niyo po yung battle ng bawat isa sa inyo. Alam ng Diyos ang bawat pinagdadaanan niyo po. Meron ilan sa inyo ngayon na may takot ka sa puso mo, kaya hindi mo mabitawan yan. Huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. Nilapit ka na sa mga tamang tao at nagmamahal at tutunay na nagmamalasakit sa iyo. May ilan sa inyo na you are disappointed. Kaya kapag nadi-disappoint ka, patuloy mong ginagawa ang kasalanan na yan. Just truly repent. Love covers multitudes of sins. Meron ilan sa inyo tinotorment ng spirit of lust. I bind in the name of Jesus that demonic spirit of lust. And I command it to be gone in the name of Jesus. In Jesus' name. Nais ng Diyos na pagpalain ka, kapatid. You are anointed, you are chosen, you are highly favored, and you are blessed. Hindi mo lang maranasan dahil patuloy kang nabubuyo, natawag ng laman. Hindi ko alam kung ano yung pinaka-root cause po na yon, but sabi ko nga po, maaari na po kayong magkaroon ng heart-to-heart talk sa Panginoon sa mga oras na ito.
Forget yung nasa kaliwa mo at nasa kanan. Ang gusto ng Diyos, makalaya ka. At paglabas mo sa bahay, panambahan na ito, lubos kang malaya. Napakasarap pong malaya. Ano po? Wala na bang lungkot, wala nang pigati sa puso. Just simply truly repent. Ipagkatiwala mo sa Diyos and God will meet the desires of your heart. Mas ingrande pa po. More than what you ask or more than what you imagine. Ano man po yung kinakatakutan mo, nothing to fear, nothing to worry. Thus says the Lord, for the God who created the heavens and the earth and everything therein will goes with you and for you. And this is the confirmation of the Lord. Ang lahat ay mangyayari ayon sa kanyang takdang panahon. Just be patient. Trust in Him. There's always a time for everything. A time for restoration and a time for healing. Kaya lang po sa mga oras na ito, inilalapit ko sa Panginoon, ina-claim, today is the day of your salvation. Today is the day of your healing. Today is the day of your deliverance in the name of Jesus. Just simply release forgiveness kung mayroon ka bang pong kasama na loob. Release forgiveness po sa Allah. Kung mayroon man po kayo mga nakaraan na nakasugat sa inyo, mga nakarelasyon, mga unhealthy soul ties, release in the name of Jesus. Gusto ng Diyos na makalaya ka po. It's between you and the Lord. Kung mayroon ka nakarelasyon noon, na hinahabol ka sa iyong, tinotorment ka sa iyong isipan, sabi mo lang ang pangalan niya, sabi mo, I release him or her right now. And I cancel all unhealthy soul ties na meron kami in the name of Jesus. Sabihin niyo po, hindi niyo na kailangan sigaw. It's between you and the Lord. Bawat hikbi, ibinhikbi, dinig po ng Panginoon. In the count of 3, sabay-sabay po tayo. I release yung pangalan po na yun na nagtotorment sa iyo. Magiging yan, nakarelasyon mo, ano man po. Even mahal mo sa buhay na tinotorment ka in your spirit, in your soul. Hallelujah. And I take every part of me sa Kanya. And I cancel unhealthy, ungodly soul ties na meron kami. In the name of Jesus, I now release myself. In Jesus' name. I speak peace and I speak healing be upon you right now. In Jesus' name. Go and serve the Lord. Hallelujah. Kung meron kang gustong yakapin na nandito, yakapin mo, nandito asawa mo. Kung meron kang gustong hingan ng patawad na nandito, hingan mo ng sorry. Kung nililit ka ng Holy Spirit na tapikin, kahit tapik man lang, yung katabi mo, tapikin mo po. Sabi ko nga po sa inyo, sa labas, di naman po tayo nakakarinig ng kamusta. Sa labas, in-expect nila nakangiti ka, pero dito lang tayo nakakapagtapat. Salamat po sa Panginoon. Tulungan po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Magmula po sa aming mga ulo hanggang sa aming talampakan, I apply the blood of Jesus sa aming mga puso at isipan. In the name of Jesus. Nothing to fear. Just trust the Lord. Alam po ng Diyos ang pangailangan niyo po. And our God is very much willing to bless you. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Malaya po kayo maka-utter ng prayers po ninyo, ng inyong pasasalamat sa Panginoon while having our salamat sa Lord. Past is past. Forget the past. And strive forward na ngayon na binibigay sa atin ng Panginoon. Enjoy. You can carry your cross with joy. Kung pwede ka pong maglingkod sa Diyos ng may kagalakan.
Bitawan mo lang anuman mga bitbit at daladalahin mo. Salamat sa Lord. Salamat po. Today is the first Friday of the month. Kaya po, mayroon po tayong Holy Communion, breaking of bread. Bago tayo magpunta po, bibigay ko lang po sa inyo yung warning po ng Lord na katulad ng ginawa natin kanina. Ang sabi po niya, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya nga po, kung tayo tatanggap nito ng hindi karapat-dapat, meron tayong unrepented sins, unsurrendered sins, nagiging curse po ito sa atin. Kaya sabi niya po, tignan nyo, kaya dapat siya sa atin ng taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Salamat sa Lord, yung ginawa natin kanina. Kung nag-confess tayo sa Panginoon, hindi niya tayo i-condemn. Sapagkat He is faithful and just, not only to forgive us, but He will cleanse us. Amen? Ngunit, hinahatulan tayo ng Panginoon dahil tinutuwid niya tayo. Kung sinasabi ng Lord sa atin kanina, nangusap ang Panginoon sa'yo, mali yan. Hinahatulan ka na ng Diyos dahil tinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Kaya pag sinabi ng Lord sa'yo, sinaway ka ng Diyos, mali yan, magtiwala ka lang sa akin. Magpa-correct po tayo at magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Kaya po sa mga oras po na ito, let's bow our head. Pasiyasat po natin sa ating Panginoon natin puso at isipan. Lord, we cast all our cares to you. Kayo na po, Panginoon, kong bahala. At tulungan niyo po kami na maging karapat-dapat pa. Maging kagamit-gamit pa, Panginoon. All for your honor and glory. Salamat po. Kung ready na po kayo, o pwede na po kayo makikuha ng inyong tinapay at ng saro, o pwede na po kayo makihati. Sige po. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ang katawan, binayumbay upang ikaw. Yan ang katawan, binayumbay upang ikaw ay luminis. Yan ang katawan ni Kristo na para sa iyo. Salamat po. Doon sa Kalbaryo. Praise God. Meron na po lahat? Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Pakitaas po tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin niyo po. Matapos maghapunan,
Dumampot din siya ng kopa at sinabi, pakitaas po ang kopa. Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin niyo po and receive your healing. Malaya po kayo makapagpasalamat sa Panginoon. All the glory belongs to God. Thank you, Lord Jesus. Yes, kita siya. Ako din, Ray. Ay, pas.